Magandang tanghali guys. Ayan. Kami kakain na ng tanghalian pero naglilinis kasi ko kanina dito sa kusina eh. Kaya yun Alis kasi dapat kami, sabi ko pagkatapos na ng lunch. Ayan. Pagpasensya madilim kasi wala kaming ilaw. Pinatay niya yung breaker. Habang yung dalawang magkuya naman naglilinis ng filter. So ayan. Ito ang tanghalian namin. Yung binili ko kahapon sa sa ang tawag mo doon? H-Mart. Asian Grocery. Pang hot pot. Ayan. Thinly sliced na pork. Yung bok choy. Tapos yung mushroom. Fish cake. At saka itong lobster ball. Ayan lang. Tapos gumawa ako ng stock. Tapos yan yung yung soup stock. Para mamaya lalagay ko na lang sa portable doon sa may table. Ayan. Nilagyan ko siya ng onion. Green onion. Tapos yung dashi flavor na miso. Tsaka ito, bonito flakes na pang flavor ba. Ajinomoto. Masarap siya. First time ko tinry ito eh. Sakto-sakto dyan. Ayun sobrang init. Kaya dito muna kami sa mall. Magpapalamig lang ng konti. Wala na eh. Bukas na lang tutuloy yung ginagawa niya sa mga ilaw. Kalilinis ko lang ng counter lahat. Ang dumi na naman. Ang ganda ng swatch. Dito kami sa may Chinook Mall. Cute niya na. Yung blue. Magkano siya? 160. 160. Nice to. Parang ma-release mo yung mga... Ito maganda dito. Ang bata ako, pag nagkaroon ka niyan, big time ka na. Siyempre. Yun, maganda yung blue-green. Ito. Black, red at saka white, saka yun yung blue. Blue-white. Mega eh. Walang price eh. That's for you to find out. Hudson's Bay. Mag-chill-chill. Gusto mo tumingin? Mega rin pala. Ganda sa mga Warhammer. Mga pintura. Ay, mga brush. 540. Cute ng mga pintura eh. That's why I really No time for breaks, especially if the table turns around. Lupit na to. LB. Tapos sa kabila, Kate Spade. May Tiffany din doon. Mga mahilig sa LB, ayan Sa Chinook meron. May nagsara ditong isa Hirap na eh. Hirap ng buhay. Hirap ng buhay. Hindi lahat makakapamili. Kilala na ba yan? Okay din. Pero marami sa sa ba ito? Para sa ayon. Pag Michael ka Nakapila sa loob. sa loob, statue Statue. Ano tawag? Statue. Mannequin pala. Buwang. Kaya Tiffany. Pero mahal dyan. Meron din dito ng Canada Goose. Lahat ng brand na mga mamahal. Itong line na to. Ay, may Rolex pa dyan sa dulo. Burberry. Itong row na to, puro mahal. Ano yung nagsara doon? Teddy Baker ata yun eh. Sino? Teddy Baker ata isa nagsara doon. Ayun, Canada Goose, pumunta kami last time eh. Yung best lang 600. Nope, labas na tayo. Rolex din. Rolex. Mahal. Shock lang ako. Okay na ako dito sa
sa Fitbit. Blue face no. Parang ganun yung kay mami nun eh. Rolex na nawala na. Wala na. Nahanap pa kaya tayo. Ha? Nahanap pa nga. Tagal na yun, gumagana pa. Oo, matagal yan, di ba? Ayan, meron din Cartier. Tapos may Tory Burch sa kabila. Marami magagandang shop dito sa Chinook eh. Ayan, may Nike lang ng Nike nila rito. Ewan kung bago to o baka ngayon lang kasi kami, bihira kami pumunta rito sa Chinook eh. Silipin lang natin. Ayan, good morning guys. Katapos na yung prep namin sa buffet. Almost ready na. Nakaluto na ako lahat. Meron ng roast beef. Sama na lang pero mamaya yung sala. Sorry, nakapagsaing na rin ako. Ito, pavlova. Masarap to. Para siyang meringue. Meringue nga siya. Tapos may fruits at saka cherry filling sa gitna. Yorkshire pudding para sa roast beef. Sa nakapag-bake na rin ng buns. May cookies. Ayan, naka-ready na yung veggies. Salang na lang. Save salmon, salang na lang. 6 minutes before mag-start. Ano ba? Butter chicken, naluto ko na rin. Nakapag-saing na rin ako ng basmati rice. Yan, ganito. Social. Don't get me microphone, I call you. Ayun. Namumuti ang buong... Ayun, nakauwi ko lang from work. Ito ang aking dinatnan. Ayan. Natapos na niya ikabit lahat. Liwanag na. Kaya, dome, lahat ng alikabok hanggang doon. Puro pinagpalitan. Ayun, silang tatlong magtatay. Tinakpan nila lahat para kasi kalilinis ko lang nun, di ba? Ayan. So, ligpitan time. Kailangan i-map yung sahig. Ang daming alikabok eh. Pagod ka na? Pagod siya. Liwanag na. Yun na lang. Yun at saka yung malalaking ilaw. Papalitan niya susunod. Mahirap niya sa taas kasi carpeted. Yung alikabok nun. Puti ka dir. Puting-puti. Maligo ka na. At least natapos na ako. Liwanag ba? Oh. Hello guys. Ayan, kakakain lang namin ng hapunan. Nagawa lang ako ng braised short rib na pork. Tsaka may tofu and mushroom. Tapos wala na kasi kami tinapay. Naubusan. So sabi ko, gawa na lang ako. Gumawa ako ng dinner roll pero nilagyan ko siya ng yung usual lang to na recipe na 4 na cups ng flour, merong 2 tablespoon na yeast, quick rice ang binili ko. Tapos 1/3 cup ng sugar, teaspoon ng salt, tapos butter. Pero ako inaluan ko siya ng konting oil. So half oil, half butter. Yun. Sabi ko siya ng palaman. Yung naalala nyo yung sa vlog ko last time na bumili ako ng pork floss. Ito yun. So para hindi siya buhaghag, ang ginawa ko, nilagyan ko ng ng konting condense at saka konting Kewpie na mayo. Yung Japanese mayo. Para siya yung manamis-namis at saka mag-blend yung linamnam ng Kewpie na mayo. Kasi papalaman dito. Yan. So, meron na silang pang merienda at saka breakfast bukas. Kasi magluto ako ng pinakbet.
Ayan o. Nood-nood na kami ng movie. Pagod din ako din sa mga ginawa ko. Nakatulog siya eh. Ilan din yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima. Pagod din anim. Pagod naman dalawa. Tiga kuha, tiga ligpit. Yung ladder pa namin, ang Maigsi. maigsi. Tapos maigsi pa yung gumagawa. Hindi, nakatingkayad na ako eh. Hindi ko pa naman. Actually, dapat talaga meron kang ano eh. Yung gamit para dun eh. Kaso wala tayo eh. Hindi mo expected na magpapalit ka ng ganyan. Pero maganda na liwanag. Kapitbahay namin, ang laki naman ng hagdan. Sobrang laki. Sobra naman yun. Pangbubong na yun eh. Ang bubong na yung hagdan niya eh. Ay, nako. Tapos yun, nag-mall nga lang kami kahapon. Hindi naman kami masyado nag-vlog na kasi nag-ano lang kami, nagpalamig lang talaga. Nakabili ako ng tsinelas sa Adidas. Nakasale kasi. 25% off. So, why not? Dating 50, 39 na lang. Dali siya. Tapos dumaan kami ng Phoenix. Ito nga, pininturahan ko. Black lang to eh. Ayun, Kasi kitang-kita na. black lang siya. Nilagyan ko ng mga highlights. Medyo creepy nga lang itsura. Pero so, yung mga ganyan pininturahan eh. Gusto nyo ganyan nakikita yung mga detail. Kasi kahapon nakuha namin black and gray lang ano. Saka yung Order niya. hinahunting namin. Hindi pala order, nasakpan na punta namin doon. Na si Chun-Li. Chun-Li. So, Apo ni Bruce Lee. Utot mo. Ayun nga. Ano lang namin yung nakaraang may nag-comment. Nakakatawa lang din minsan yung mga nasa comment. For sure, nabasa ng mga iba rin yun eh. Yung mga nagbabasa ng mga comment. Nabasa niyo sigurado yun. Ano yun? Jap02. Iyan namin, screenshot namin. Para lang at least, for sure nanonood sila eh. Kumbaga, papiyaw na masagot. Minsan, ayaw mo na makipagsagutan sa ano eh. Ayaw mo ng patulang. Kaya lang minsan, hindi naman lahat ng mga sitwasyon eh ganun dito sa Canada. Iba-iba. Iba-iba rin, syempre. May mga nahihirapan, may mga maayos naman yung buhay, may mga simple na buhay. Di ba nga sabi natin, huwag kang mabuhay sa above your means talaga eh. So, Maraming nakaganyan dito na naging successful at nakasurvive kasi ganun ang ginawa nilang ano, yung pamantayan sa buhay na kung ano lang yung kaya, yun lang. Kung hindi kailangan magbilin, kumbaga parang ganun. Ano nga kami sa mall, yun lang nabili ko. Tinelas, layo-layo. Sabi niya, ano gusto mo? Wala, sabi ko talagang magpalamig lang. Ayun, pinakita nga natin yung mga nandun yung mga mamahaling bag, pero parang di talaga ako ron eh. Hindi siya attracted sa mga ganun. Maganda pero hindi pang sa akin kasi hindi naman ako sosyalin magano eh. Basta ako simple lang, manamit. Kaya lang yung yung comment niya medyo off. Babasahin ko sa inyo So ayun, basahin niya. Yung comment niya layasan niyo na ang Canada at punta na lang kayo dito sa Amerika. Walang bawal-bawal dito at pwede nga magnakaw. Kung hirap na kayo sa Canada or wala nang chance na magstay dyan, dito na kayo sa Amerika, mag-cross border kayo. At pwede kayong magtrabaho dito at magnakaw basta less than 1,000 per nakaw. Walang kaso. Ano yun? Benta nyo sa Pinas. Benta nyo sa Pinas. Mananakaw nyo, sulit agad. Diba? Tama bang comment yun? Ang reply ko nga dyan, ang sabi ko sa kanya, yung gawain mo, wag mo na ituro sa iba. Hindi ka nakakatulong, isa ka sa nakakasira sa sistema. Which is yung mga ganyang klase ng tao, yan yung mga mga hindi mo alam kung saan hinuhugot yung pero hindi. Pero feeling ko, syempre, hindi niya naman masasabi kung hindi niya gawain, di ba? Mahirap na mga gano'n. Kasi nga rin talaga maraming naglulut talaga sa US ngayon eh. Pero bakit kailangan mo pang ikaw na yan? Pumunta kayo rito, pwede kayo magnakaw. Parang pwede ka naman, dito kayo sa Amerika, baka mas madali kayo makahanap ng trabaho or what. Pero sabihin mo na, buhay, pero hindi. Pero yung magko-comment ka ng ganun. Nakakabuisit. Ano tingin mo sa mga nasa Canada magnanakaw or sa sobrang desperado nila magnanakaw sila? Karamihan nga ng mga nagpupunta rito na nag-international student o Mostly may mga kaya yan. May kaya talaga, mga milyonaryo sa Pilipinas yan. Mga may pinag-aralan talaga na magaganda kasi
Yun nga yung ano nila eh, yung mga pinunta nila rito eh, para Makakuha yung pamilya nila. makuha yung pamilya nila. Isa yung main goal, pero yung magnakaw, para lang Maka ano ka. Nasabi mo pumunta lang kayo rito. Ng trabaho. Tsaka pwede ka magnakaw basta less than. less than 1,000. 1,000 Oo, per nakaw. napapanood ko yan kasi lagi ako Nanonood naman nanonood ako namin ng yun New eh. York City na mga news eh. Kasi nga, pangarap ko rin makasilip sa New York at makapagpa-picture sa Liberty. Ah. Di ba? Tapos, yung mga ibang mga structure noon pa, nung bata pa, nakikita ko na. Talaga naman Liberty. Isa yan sa mga talagang gusto natin puntahan. So, ayun nga, nakakapanood ako ng mga nangyayari sa New York. Kaya nga sabi ko, sobrang daming mga nangyayari sa New York, mga looting, mga Ang dami. shoplifting. Pero sa amin, base lang yung sa napapanood namin. Hindi Oo, naman namin. Hindi rin namin na-experience yun. So, mahirap din magsabi. Kaya lang, mga bali-balita talaga, lumalabas. Walang ginagawa yung, yung gobyerno ng New York daw. Kasi nga, pag less than 1,000, hindi na-charge. Oo. So ngayon, daming gumagawa. Walang magawa yung mga may negosyo. May negosyo. Kagaya na lang yung kinikwento mo kanina, yung nagbakasyon lang ba? Dumaan sa Ayun, nakita ko lang naman sa Reels yun, sa Facebook. Mm. Nagbakasyon sila, taga Washington, nagbakasyon ng Seattle. napunta ng Seattle. Tapos kumain lang sila sa sa Seafood City. Paglabas nila yung rare na nila salamin na glass, basag. Nawala lahat ng luggage nila. Isang pamilya sila. Siyempre, kung nagbabakasyon ka nga naman, wala na. Wala na. Sira na yung bakasyon mo, dun pa lang. Marami talaga mga nangyayaring ganun sa US ngayon. Kaya lang, hindi naman kami klase ng mga tao na pupunta ron para lang kumuha ng oportunidad na magnakaw din. Kasi ibenta para sa Pilipinas. Benta raw yung Ang hirap pinagnakaw. naman tiisin yun, nag-abroad ka para gawin mo yung ganung bagay. Pakain mo sa pamilya mo yung mga Nakaw, di ba? ninakaw mo. May mga naririnig din ako sa mga ibang kwento-kwento pero sa mga warehouse pero hindi ko na ini-elaborate pero ang hirap nun. Napakahirap ng ganun yung mga bagay na ganun yung nanakawin mo Mga tapos isa ka. pabebenta mo or gagamitin mo para kumita tapos yun ang papakain mo sa pamilya mo. Parang Hindi maganda. Hindi maganda. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo ng mga magulang natin, huwag mong kukunin yung hindi sa'yo. Laging ganun. Di bali ka ng wala, o di bali ka ng meron, kahit isa lang, siya marami, Basta kontento basta ka. makontento ka doon sa meron ka. Yun yung main goal eh. Pero yung nanakawin mo yung pupunta ka pa ng Amerika, dadagdag ka pa doon sa problema nila ron na magnanakaw, kagaya Pangit na yun. Kumbaga, pinalampasan namin yung kaya lang naalala ko nga lang kanina. medyo yung niya, yung pag-iisip niya parang hindi normal. Parang hindi normal. Tama ba naman na gano'n ang mo, di ba? I-suggest mo. Imbis na mag-suggest ka na, baka gusto nyo lipat kayo, mas madali makami trabaho rito, mas may opportunity. Yun, okay yun, di ba? Pero yung sabihin mo, punta kayo rito, kung hirap na kayo dyan sa Canada, Lumipat na kayo. lipat kayo rito. Basta yung nanakawin nyo, lalagpas ng 1,000, hindi kayo matcha-charge. Tapos benta nyo sa Pilipinas. Pero malamang nga gawain niya yun kasi hindi naman niya sasabihin yun, kung di niya Mahirap din ginagawa. talaga O siguro kung di man niya ginagawa, nasa isip niya na gawin. Kasi nga nakikita naman niya sa news. Para daw hindi ka na mahirapan sa trabaho. Hindi, parang- May comment pa siya isa, di ba? Hindi, ano ba yung comment niya? Sabi Isa niya, sa totoo lang tayo, parang ganun. Sa totoo lang tayo, Paps. Papi? Papi. Papi ka pala dire. Ito. Mga Mexican. Kasi ako nagre-reply eh. Sabi niya, relax ka lang Papi, sa totoo lang tayo. Ikaw, ayaw mo ba lumayas dyan? Dito ka na lang mag-vlog at umasenso ang YT mo, Papi. Hindi naman kami nag-ano na para maging big time sa YT. Yung sa amin yan, vlog-vlog lang, share memories. Gagawin mo makapag-share negosyo. sa mga ano, Noong pa namin sinasabi, hindi naman namin ginagamit na as in negosyo yung YouTube eh. Oo. Nakakatulong siya ng kaunti pero hindi pa kami nagre-rely dun eh. hindi kami nagre-rely kasi nagtatrabaho ka naman, maayos naman yung trabaho mo.
Kaya Maganda rin naman siya siya. matatawa ka para umasenso ba kahit ganun ba kami kahikahos at kailangan namin. May mga nagkakanda hirap-hirap dito sa Canada pero Lumalaban. lumalaban lalo na pag Pilipino. In a right mind hindi nila gagawin 'yan. Ah, Sa tamang pag-iisip ng mga Hindi nandito, talaga. hindi nila gagawin yun basta-basta. kumbaga, lilipat sila pero gagawa sila ng paraan. Paraan. Pero hindi yung to the point nagagawa ka ng masama. Lipat ako, wala na akong pag-asa. Wala nang pag-asa. Siguro meron mga ganun gumagawa pero pag nandito ka na sa Canada, maraming mga options pa rin eh. Tsaka lagi lang kayo Tsaka pag nandito ka na, di ba, magre-rely sa- parang ang hirap nga na isusugal mo pa na iwan mo. Igawin mo na ng paraan para makaano ka, di ba, makaalwan. Hindi yung gawan lang ako masama para makaano. Nahihirapan ka na makasurvive. pala eh. Magnanakaw na lang ako para hindi ka mahirapan. Baka kasi bebenta ko. Ay, nako. Ay, nako. Mga Lahat komentong ano. Lahat naman tayo nahihirapan eh. Sino ba naman ang gustong buhay na sino ba naman ang gusto ng mahirap na buhay? Lahat naman tayo gumagawa ng paraan para maging maginawa sa buhay. Kaya lang, yung paraan na ganun, ibang klase na yun. Nasa sa Extreme tao na talaga yun. eh. Nasa sa tao paano mo i-improve yung buhay. Hindi sa maling paraan. Kailangan pag gumawa ka, isipin mo yung ano, yung mga kabuti para sa pamilya at hindi makakasama. Tsaka may balik talaga eh. Maniniwala ako dun, may balik ang mga bagay. May sanction at tsaka reward Sa lahat ng ginagawa sa mo, buhay. meron kapalit yan. Ah, Naniniwala kami sa good at saka bad karma. bad karma. So, Totoo yun. Hindi man dumating right away pag may nagawa kang masama. For sure darating yun. marami rin kaming na-encounter na mga subscriber na dumalaw din dito na minsan na ipipicture namin, minsan hindi na namin naisasama sa vlog. Na nagkikwento sila na sa sobrang salamat nila, nakuha nila yung mga papers nila, yung pamilya nila. Ano rin, kumbaga may kasama talagang prayers. Ah. Prayers talaga. Tsaka sa tsagay mo talaga, di ba? Magdadasal ka, hihilingin mo talaga. Lalo Pag ngayon. ano ka, pag patas ka rin lumaban, ibibigay rin talaga yun sa'yo. Oo. So, May kapit mga lang. pagkakataon na hindi, pero may ibang plans. May Ah. ibang plans para sa inyo na Sunod lang tayo kung anong plano sa atin ng Diyos. hmm, Siyempre, minsan sinusubukan ka lang talaga. Yung mga pagsubok, normal yan. may mga dumarating na mga pagsubok tayo sa buhay na parang ang hirap tanggapin o ang hirap panuin. Pero nalalagpasan din eh. Darating ang point na malalagpasan mo rin, magagawan mo rin ng paraan. Ganun talaga yung buhay. Tumanda na nga kami ng ganito eh. Oo. Diba? Marami rin kami mga challenges sa buhay na pinagdaanan pero ginawa rin naman namin yung mga makakaya namin at alam namin tama. Oo, kasi syempre, mahirap na. Kaya nga meron tayong konsensya eh. Yung konsensya na yun yung ano eh. Hindi yung sabon ha. Sa bagay, mga bata hindi alam yun pero yung mga may edad na yung safeguard dati yung patalastas. Yung ako yung konsensya. Tanda mo pa yun? Ngayon ko lang naalala, sinabi mo. Ngayon wala na. Napag-aalaman din ang edad mo. Ay, naka. Kaya yun, sa amin lang maging patas tayo. Oo, pata sa buhay. Tsaka Mahirap ang buhay. Sa amin, kasi nagbablog nga kami. So, okay lang mag-comment kayo. Pero minsan, maging mindful sa kung ano yung i-comment. Mm. Kasi hindi naman kami yung magre-reflect nun eh. Yung pagkatao mo yung nagre-reflect. Siguro nun. kasi malakas ang loob niya kasi hindi naman siya nakikita. Hindi nakikita. Hindi naman siya kilala. Pero, bago ka mag-comment ng ganun, kung may plano kang ginagawa kang kalokohan or what, sarilihin mo na lang, wag mo nang i-share sa iba. Lalo Kasi hindi mga tama. kapwa tayo Pilipino, parang nai-encourage pa na pag nabasa pa ng mga desperado yun, di ba? May-encourage pa sila, uy, baka pwedeng gawin natin yun, Ben. Kaya imbis na kasi marami rin nagbabasa ng mga comment kahit mga hindi sila nagko-comment. Pero marami nagbabasa sa mga nanonood. So sana konting i-uplift man lang natin yung mga kababayan natin, lalo yung mga Lalo yung mga nahihirapan sa nahihirapan sitwasyon ngayon. oo. Instead na magsalita ng ganun, tumulong na lang tayo kahit sa simpleng comment na makakapagpalakas ng loob nila. Kasi hindi nagiging madali ngayon eh. Lalo yung mga crackdown sa mga immigration, mga student, mga visa na yan. Mga visit visa. Marami silang ngayon eh. Puro anti immigrants. Marami sunod-sunod ang mga labas.
Basta yung mga nandyan na namumroblema, kapit lang. Oo. Pagdasal nyo at malalampasan nyo rin yan. Gawin nyo ng magandang paraan. Baga, nandito na ilaban nyo na kung Oo. anong dapat gawin. Wag lang sa masamang paraan, di ba? Yun lang. Oo. Basta pumatas tayo para magkaroon ng magandang resulta. Tama. So yun lang naman guys. Yan lang aming na-share sa inyo sa aming vlog today. Maraming salamat sa inyong panonood. See you on the next vlog. Bye.